Kabombo live and direct kita diya sa Banwasang Norala, South Cotabato, particularmente diya sa Barangay Puti, kaga makaupo naton ang Purok Okon Barangay Chairman sa nasambit yang barangay, Kapitan Randy Gardose. Kap, mayong aga sa imo. Mayong aga man, sir, sa bumbong nga staff, no? O Kap, ano ang pinaka-latest nga update, information regarding sining nasakwan yang patay nga lawas dira sa imo yang area of responsibility nga ini makabigya po naton nga isa ka PWD Kap, any update diri Kap? Yes, sir, no? Bali, ining krimen subong, natabo ni siya sang pizza Sabado nga adlaw, nasapwan ang aton nga biktima nga patay na. Kaya ang initial nga report, bali may isa ka buntis sa Purok Ilkuda nga sigida pagtawag naton sang pulis kag sa aton nga rescue pag-abot namon didto biktima sang pagpanglabo kag buno. Initially Kap, sad o gani ini na na report nga missing ini nasambit nga PWD kag san o man ini na kitan nga wala na sang kabuhi ini nasambit yang biktima. Actually diri sa barangay wala sang report nga nadula ni siya or missing. Bali sang Biyernes sang hapon, nakita pa ni siya nga nagpasaka dito sa may kakahuyan nga mangahoy. At the same time, ang iya nga isa ka pangabuyan, sininagapang hilagis bala sang nyog, sapak lang sang nyog nga himuon nga silhig. So pagkaaga, gimpangita sa sang iya nga kabataan, gagmay pa, mga elementary, mga sa grade 2 siguro, grade 3. Nakita siya dito sa ibabaw nga portion sang hindi manggid nga sa bukid kundi sa kakahuyan nga nagapaligo na sang iya nga sarili nga tubo. Pero Kap, ano ang trabaho sining nasambit yang biktima kag initially pila kabilog ang iya sining kabataan Kap? Ang bata niya sini 5, may ikaanom lang iya nga ginabuntis. May 3 ni siya ka bata sa una niya nga bana sa Barangay Tinago. Pero nang bago niya nga bana, may 2 sila ka bata, kag ikatatlo ng iya nga ginadala subong. Ako na siya, PWD, apa. Tapos, 41 years old. Ano iya sini nga trabaho sini Kap? Ang iya nga bana, diri, panguma. Pero dito pagid sa babaw sa bukid, ang ilang boundary na sang tangtangan kag Norala. So, malayo. Amo na siyang adlaw sang Biyernes nga nadula siya. Schedule sang ilang pagpagbas dito si babaw kay amo na akong kisa akong adlaw wala sing mga lalaki nga makita dira sa sitio kay masako sila ka dagyawanay kay dagyaw system ang ilang ginahimo gabi nuligay para sa pagpreparar sang ilang taramnan. Pero prior sini Kap, ano ang senaryo? Wala ba nag-away ining biktima kag nga bana or sa imo nga information wala ini kontra ining nasambit nga biktima dito sa ilayang sitio Kap? Wala man kay kaina 5:30 aga pa ko didto alin kahapon nga balik. Nagapangalap man ako sa impormasyon, wala man siyang nambal ang iya nga mga kapitbahay dito. Actually compound man ni sila sang pamilya. Okay. Nga wala man sing kontra kay kung balaison hindi mo mababaes kay apa nga pagkababae. Wala man siyang report nga may kontra sa o ano may ginaway siya. Pero ining iya sini kumpirmado Kap nga ining nasambit yang biktima gabusong. Kaga pila na ini ka bulan Kap gani? Manugbata na kay subong tanay kasi mana schedule niya pa ultrasound nga updan sang amon nga nurse diri. Mga 7 to 8 months kay ang bangkay sang lapsag gikuha nila sa tiyan kag ginpahulid sa iya sa lungon ginilisan. Tawo na gid. Pero di na subong ang nasambit yang biktima Kap, nakapuli na ba ning iya sini yang alungon sa ilang balay or ara Japon sa funeral homes? Actually ara na kahapon pasang hapon nag-abot, nahimos na siya. Aga pa ko dito kay nagagitanaw na kung ano mga kinahanglan dito nga para sa preparasyon sang iya nga haya kay perti kapigado nga klase ka mga tawo. Muna siya nga paghalin dito nagdiretso ako sa pulis nagfollow up. Istorya man kami ni Mayor nga bruligan anay para nga matigayon ang paghamyang sa iya.
Pero inline sining post-mortem examination na Kap, may ara na ba ni siyang update halin sa imong end? Or ano ang nangin resulta sa gipatigayon nga examination? Any update diri Kap? Sa istorya namon sang PNP kay na, subong nga aga, magawas ang mga kung ano gid bala ang halin sa medical legal naton Okay. sa pag-examine bago sila mag-conclude kung ano gid ang natabo nga base kung may ara nga ba panglugos or ano. But diri sa imo na lang yang sa natabo si ni Kap, ang information nga nakuha man namon kati Friday ini na kitaan pero ti senaryo bala nga butsilingon sini nga daw wala paguro one day o per one day na ara na bala ini sa state of decomposition ining nasambit yang patay nga lawas ng biktima. Pag abot namon didto mga 9:30 sang Sabado nga adlaw. Kuha na siya naga-attempt na amoy. So nag-conclude ang aton nga mga investigador nga sang Biyernes pa nga adlaw, hapon siguro siya napatay. Initially Kap, pila ka bilog ang nakitan sa aton nga mga kapulisan niya nga buno sa lawas ng biktima Kap? Bali may mga linabuan kag may igo siya sa likod nga buno man sa liog, sa mga kamot, sa tiil. Kag ang patal gid ang ara sa liog niya. Dako nga pilas. Mga pila ka bilog nga nakitaan Kap nga pilas. Bali sa investigasyon sa aton nga kapulisan may 8 siya ka pilas. Pero ining gingamit nga ako nakitaan sa crime scene Kap nga bolo o kung binangon, ma-confirm mo ini nga amo ni ang gingamit sang suspect sa pag-utas sa kabuhi isang nasabit nga biktima Kap? Yes sir, kay ara man kita dito sa crime scene, ang bulong aging gamit may nagapilit pa nga mga dugo kag buhok. So ang kwan lang dito hindi mabalaan kung iya bala to siya o kung iya ka nagimo sang krimen. Sige, last question na lang Kap, imo na lang panawagan, mensahe, especially diri sa imo nga mga residente di sa imo yang area of responsibility para ti hindi na masulit ining nasambit bala nga ano Kap nga insidente Kap. Yes sir no. Sa magandang umaga po uli. Sa nasasakupan ko dito sa Barangay Puti, lalo na sa Purok El Kuda, na sana magtulungan tayo na malutas itong krimen na ito kasi hindi natin alam, wag natin itago. Baka sa susunod ang maging biktima na naman pamilya nyo or pamilya ng mga relatives nyo dyan. So sana kung may nakakaalam, may witness, huwag kayo matakot na lumabas. Ang ating kapulisan ay nagmamaniobra na sana humingi ako ng tulong kanina kay Chief, kay Mayor na malutas itong krimen na ito kasi kawawa yung biktima. Bali 2 buhay ang nawala sa kanila. Sa nasasakupan ko sa Barangay Puti, mag-maintain tayo ng unity at saka maging mapagmatyag kung sino man ang nalaman natin na may mga motibo, huwag tayong mahiya o matakot na ipagbigay alam sa mga otoridad o dito sa akin sa barangay. Yun lang po at magandang umaga po. With that Kap, madamong kasalamat kag mayong aga sa inyo.